So traffic on the road. Look at through today, very tired. So tired. The road is full of car on the road. If you go to safari, no? Happy, happy, happy New Year to you. Happy. So this is our new year. Already 12:30. How many steps I did today? My step. Natapos na kasi alas 12 na eh. Kanina to 10,000 step eh. So, kalas di ko na videohan. 5th floor. 6th floor. Alright. It's going down. See? 12:30 na ako nakawin ng bahay. Sobrang pagod. Exhausted. My mother is here. Happy New Year to you. Where are you? Tara na, laka. Kaka doon tayo sa labas. Gutom na ako. Hindi malamig Malamig. eh. Lalamig ka ang pagkain. Kanina ko pa ito iniisip. Sorry po. Kaya tayo. Let's sit. Happy Wawa naman sa ako ng antay. Happy New Year sa'yo. Happy New Year sa'yo. Makulit to ah. Hihim mo na ako. Grabe busy. Grabe busy. Happy New Year sa'yo. Ay tayo. Para bumili ng kakanin. Ito para ituro sa bago nilang henerasyon. Happy New Year sa'yo. Kasi yung pagpapalaki ng aming magulang. Tara kain na. Daddy, tara na. Very close ang aming Kain na. And yun ay dahil sa pagpapalaki ng mga magulang. Katunayan, kahit mahal ang pamasahe, umuwi raw sila taon-taon sa Pilipinas. Ay, Para kaya sa tayo. kanilang family reunion. Every year. Pero Di, tara na. hindi maganda yung pagdating natin kasi namatay yung grandmother. Thank you, Lord. Mother-in-law. Umuwi. Sinadya naman natin ang hile-hilerang tindahan ng kakanin sa Blumentritt sa Maynila. Dahil kung mahilig ka raw sa kakanin, alam mo ang eskinitang ito. Na-master na nila dito ang paggawa ng kakanin, pero aminado din silang pamahiin ang bumubuhay sa kanilang industriya. Sabi nila kailangan daw na merong malagkit para, ano ba tawag ba? Malagkit na samahan. Gaano ba kalagkit ang samahan sa pamilya nyo? Sobrang malagkit po. Talagang buong-buo kayo. Ay, opo naman. May pre-order po. Online. Hindi po, sir. Ano ba po may customer na gusto Madali ka na. Tapos pick up ng hapon din. Pamahiin po talaga. Halos lahat ng mabibili mo rito sa Blumentritt, mura sa 100 piso per pack. May kutsinta, puto, biko, sapin-sapin. Iba-iba lang ang tawag. Sa totoo lang pare-pareho rin lang naman ang laman nito. Malagkit at matamis.
Sa kulturang Pilipino, dalawang ingredients na gusto natin for 2026. Malagkit na samahan at matamis syempre na samahan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sa Yeah. ikalipat ng kwestiyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang nasa 18 bilyong pisong budget ng Kongreso para sa maintenance at operations sa taong 2026 na hindi raw kailangan ng resibuhan, kaya posibleng magastos lang kung saan-saan. Bukod pa yan sa unang aligasyon ni Leviste na may 2 milyong piso manong Christmas bonus ang mga kongresista, bagay na itinanggi na ng ilan niyang kasama. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Sana all may 2 million Christmas bonus. Bawat kongresista. Grabe. Pag hinol ko taga ihi ko, grabe yung tagal. Hello, everybody. I'm Paul Rand. Remember that time you and your family drove an hour to the San Francisco airport to fly to Hawaii? Sarap. And when you got out of the car, both your mom and dad thought that the other one had packed his bags, and your dad Ba't naging ganyan na? all the way back to San Jose to get them, and you still made the flight? Oh wait, no, that was me. That was me and my family when I was a kid. But you know, every family has them, and Martha Smith's family is no exception. Her book is "We Lost Mom's Ashes and Messed Up a Few Things Along the Way." Welcome, Martha, from Cold Color. Pinost ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa social media ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng mga tseke. Inisyuan niya ang mga ito sa opisina niya hanggang Oktubre 2025 para aniya sa sahod at MOOE o maintenance and other operating expenses ng Kongreso. Sabi ni Leviste, bahagi ito ng aniyang masikretong 18 billion pesos na MOOE. 18.58 billion pesos yung MOOE fund ng Kongreso sa 2026. Mas malaki pa nga sa 2025. At breakdown, saan ito napupunta? Humingi na po ako at pinagutok ko na huwag nang magtanong tungkol dito. Wala pong debate. Bakit natin tinaas pa ng MOOE fund? I-divide po natin ito sa 318 congressman, baka mga 58 million pesos per congressman ang lumalabas. Kada taon. Kada taon po. Sabi ni Leviste, hindi kailangang resibuhan ng MOOE, kaya pwede raw magdesisyon ang kongresista kung paano ito gagastusin. Kasali po dito yung kuryente, yung tubig, yung Okay. paper, yung house. Pero sa 2026 budget, initially, mga 10 plus billion siya, tapos naging 18 billion. Itinaas po ng 7.8 billion. Ibig sabihin, yung at 7.8 billion, mga 24 million per congressman ba yan? Yun po ay pwede natin sabihin, yung discretionary o yung hindi naman utilities and expenses ng Kongreso. Ayon kay Leviste, makukumpirma niyang may natatanggap na nasa 1 milyong pisong MOOE kada kongresista buwan-buwan. Bukod pa raw ito sa 1.5 milyon pag Oktubre, pagkapasa ng national budget, at sa 2 milyon pag Disyembre. Ito naman po ay siguro hindi pa nga sapat para sa mga gastusin ng mga congressman para sa ating mga distrito. Yung mga district of Congress din po. Kaya in fairness po, kailangan talaga ang budget na ito. Pero ang panawagan ko lang, maging transparent tayo saan ito napupunta. Kasi kung para sa budget, ang mga ahensya, yung sarili namin budget sa Kongreso, parang ito po ang pinaka-closely guarded secret ng buong budget. May mga tumawag na raw sa nanay niyang si Senador Loren Legarda para pigilan si Leviste na magtanong ukol sa pondong ito. Paglilino naman ni Leviste, hindi lang Kongreso ang may MOOE, kundi pati ibang ahensya ng gobyerno. Pero sa Viacom Committee Member at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, walang irregularidad sa mga cheque ni Leviste at hindi ang Christmas bonus. Merong mga drone. Tinignan siguro kung sinong pa-violate. Hindi. Maganda nga, drone. Wala ka rin, walang makapagputok. Meron yata nakita violation sa mga magpapapot, ng fireworks. Tapos parang inano na natin. 7.7 billion pesos para sa Merong violation sa 2026 tinignan. kumpara sa 33.7 billion ngayong taon.
Doon pa lang daw, malinaw ano, ibig sabihin, paano yung mga products na nandyan na? Yeah, yeah. Wala raw Delikado. Ita-dispose na lang yun. Matinding pagbusisi ang budget nila tulad ng ibang ahensya ng gobyerno. Ito rin daw ang pinakabukas na budget sa kasaysayan na nasubaybayan ng publiko. Dapat daw katotohanan ng basihan kung may aligasyon ng maling paggamit ng pondo at hindi walang basihang spekulasyon. Naon nilang sinabi ni Reviste na may 2 milyong pisong Christmas bonus ang mga kongresista. Pero sinalag ito ni House Committee on Public Sarap. Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Vidor. Bakit mo nakapagod po yung mga binibigay sa mga kongresista? Nakapasok yung ano. Pero lahat po ng mga binibigay po ay para sa mga programa, aktibidad at mga gawain. Nung po mga kanya-kanyang mga opisina. Kasi first time po ito, na-second. Kasi meron pong clear paper trail po ito sa mga opisina po ng mga kongresista. So, sabihin, walang itinatago rito.